hindi mawawala sa isip ng taong bayan na may tinatago sila. Kasi bakit kayo mag-executive session? Nung ni-report yung drug bust, lantara na sa media, mismo presidente na nag-conduct ng media briefing. So ngayon, kung kailan ina-analyze siya at kini-question, nagtatago. Ang pag-cancel sa may isog, blessing in disguise. The more na pinipigil tayo, the more na nagigising ang taong bayan. Nakikita ko yung sa comment section, even yung mga ibang vloggers na dati, minumura ko. Even yung mga vloggers na ayaw sa akin. Diba? And now, naniniwala sila. And that is my goal. That is my focus. Tapos sasabihin niya, siya nag-fentanyl. You know what? Bilang isang matinong presidente ka dapat, napakadali lang sagutin. Magpupulburon ka ba? No? Diba? Ganun, hindi. Hinahamon ka ng taong bayan na magpa-drug test ka. Bakit ngayon ayaw niya pa rin gawin? Hindi mawawala sa isip ng taong bayan na may tinatago sila. Kasi bakit kayo mag-executive session? Nung ni-report yung drug bust, lantara na sa media, mismo presidente na nag-conduct ng media briefing. So ngayon, kung kailan ina-analyze siya at kini-question, nagtatago. So although ang sinabi naman ni Senator Bato, to be fair, ay dahil tumutuloy pa rin daw yung ibang mga follow-up operations, kung kaya't kailangan at ayaw nilang maibunyag o mailantad yung mga operational details na sensitibo, mag-executive session sila. Ito yung problema Doon mismo nga doon sa araw na yun, meron ng pagpipigil ng baka may maisiwalat ng mga operational details, baka may ganyan. So, report sila ng report pero bawal magtanong about this or that. So, sana bakit ang failing nila dito is nag-report sila kagad ng ganon, ganado silang ilabas ito, gusto nila talaga i-report ito sa lahat ng media na available, pero ayaw nilang sumagot sa mga detalye. So, kung sa akin ito, masyadong atribida, masyadong adelantado. Ang aga ninyong naglabas ng balita, meron pa pala kayong follow-up operations na sensitibo. Ngayon, iisipin ng mga tao, nilalaro nyo kami. Gusto ninyo, alam namin tungkol sa napakalaking drug bust, pero ayaw ninyo na magtanong kami. Ayaw ninyong marinig o makita yung mga obserbasyon namin. Ayaw ninyong malaman na the emperor has no clothes. May mga butas talaga, may mga problema, may mga issues dito. At syempre, alam mo naman ang mga netizens, minsan wala kaming magawa, kundi ulit-ulitin mga briefing na ito. Tingnan kung teka, ano ba yung problema dito? So, yung mga failings in logic, mga inconsistent facts, kung gusto namin, di ba? Sige, upuan natin every statement that you have made. Sigurado may mahahanap kami mga mali dyan. Kumbaga, attorney, parang baliktad yung nangyari. Dapat ngayon na sila, nung una, tahimik muna sila habang inaayos nila yung lahat ng details. Masyado silang nagpadala sa bugso ng kanilang damdamin para bumango agad. At kumbaga maibigay agad sa Mr. President, baka makakabawi na tayo, ganito, ganyan. Tapos after nun, lahat ng mga sinabi ng presidente parang parang kalaunan tumamlay yung laman. What the heck? Ayan. Kasi nga, tama kayo. Parang feeling ko, ganado sila kasi, eto makabawi-bawi man lang tayo sa image natin. At tatandaan po natin, yung last survey, nasa na po ang ating Pangulo, nasa 55% trust and approval rating. More or less, di ba, across the different surveys. Hindi na natin i-count yung mga nagna-90+% yung mga kaduda-duda na ganyan. Pero doon sa mga consistent, makikita nasa below nasa below 60% na. Number one pa rin of course ang ating Vice Presidente, pero nakakabahala kung ako ay bahagi pa rin ng Marcos administration at 55% medyo magpapanik ako ng konti. Pero kung titingnan ninyo, parang alam niyo parang tone deaf Kailangan nila ng isang bugso na media operation na ma-erase sa isip ng mga tao na meron silang failings. So, ganito ngayon, drug bust.
Bakit drug bust? Well, ang mga concerns ng taong bayan base dun sa mga lumabas na survey ay number 1, presyo ng mga bilihin. Pangalawa, trabaho, healthcare, pagkatapos kriminalidad. At nararamdaman ng taong bayan na ito na nga, laganap na naman ng droga. So palalabasin nila yung ganito para nagmumukhang may ginagawa sila. Ito kasi ang pinakasimple, pinakamadaling magawa na media operation. Kasi yung kung magpapababa ka ng presyo kahit man lang ng pagkain, hindi po ganun kadali. So imbis na merong actual na trabaho, mga polisiya na gagawin, trabahuhin yung logistics and supply system ng ating pagkain kasi a lot of our prices are food driven. Ibig sabihin, tumaas ang presyo ng pagkain, lahat na magkasunod noon ay tataas din, tumataas din. Nag-heads up na nga kamakailan ang Department of Finance at tumataas na naman daw po ang ating inflation. Pero attorney, tingin ko hindi yan kailangan. Ang kailangan natin, trainee para dun sa weapons of mass destruction training. Yun yung nauna Kaysa training doon sa paano mapalago yung tingin ko yung mga nasabi mo, mas mahalaga pa rin yung weapons of mass destruction. Meron nang inimbita sa Estados Unidos sa attorney. Ang Iraq lang, Parang hindi tugma. Yun ba yung solusyon sa inflation? Yung panlaban sa weapons para malaman natin paano i-handle yung weapons of mass destruction. Parang kabalintunaan na attorney. Kaya sabi nila na kaya siguro mas naniniwala na ang taong bayan na baka gumagamit ng droga. Kasi nga dito sa pag-prioritize ng ano ba ang pangangailangan. Yun yung mga lumalabas. Every time na merong tingin ng ating mga kababayan, mali. Nadudugtong agad yung yung bangag na word. Yun agad yung nakikita ko dito sa mga netizen. Every time na mayroon sila nakikita na problema, kasi siguro ganitong pangyayari dahil ganyan yung ating presidente. Yun yung sinasabi ng mga kababayan natin. Alam nyo, dapat rin kasi intindihin natin ng taong bayan. Pag nahihirapan, maglalabas ng frustration. Kaya mali nga po, itatahin natin to dun sa maisog. Hirap ang mga tao. Wala silang nakikitang response dito sa ating administrasyon kundi a badly put together media operation na wala naman silang naloko. So, instead, ang ginagawa nila pa ay nagpipigil ng karapatan natin magsalita, magpahayag, magtulong at magpetisyon para sa redress of grievances. So, nakikita niyo yung lagay ng taong bayan? Pinahirapan niyo na kami. Wala kayong ginagawa para dun sa maibsan yung presyo ng bilihin, lalong-lalo na presyo ng pagkain, mahal ang transportation, ang internet natin parang Christmas lights, patay sindi. Pagkatapos na pipigil, kung kailan frustrated ang taong bayan, pipigilan ninyo. Saan kayo nakakita ng ganong klaseng parang ano ba yung tawag na manipulative? Pahihirapan nyo tapos pipigilan nyo magsalita. So, ito ay this is a very dangerous game that the government is playing. At some point, yung galit ng taong bayan, hindi na nila mapipigilan. Hindi nila madadaan sa media ops, hindi nila madadaan sa ayuda. Kailangan mag-isip-isip naman sila. Alam nyo, ang dali-dali naman pa ipapalagay ang loob ng ordinaryong mamamayan. Sa Pilipino, na napakahalagang pagkain natin, yung kultura natin, siguro 80% pagkain. Yan lang po. Maisagot yung presyo ng pagkain, so many things will follow. Pero tandaan ninyo kung ano yung lowest point ng Aquino administration, yung time na nagra-riot na yung mga magsasaka dahil wala silang bigas at pilit nilang pinabubuksan ang kaban ng NFA. Yun po is one of the lowest points of the Aquino administration. Wag pagkain. Wag niyong tamaan sa sikmura ang taong bayan. Ang problema, napaka-tone deaf. Buti sana kung isinikreto lahat ng mga surveys at di nila alam kung saan nanggagaling ang dissatisfaction ng taong bayan. Tapos ganito pa rin. Di ba? Ang papakita pa nila ay dahas at opresyon. This is about... baka ang sisisihin nito, attorney, yung mga Pilipino dahil mahilig sa kanin. Huwag kasi kayo mahilig sa kanin para hindi tayo magka-problema sa bigas.
Sabihin nila, ay, mag-fasting, IF na lang kayo. O kaya Oh, para ang labas ninyo cute kayo. Cute. Okay. Attorney, last na lang itong patungkol dun sa PDEA leaks. Ano masasabi mo doon sa paunang investigation? Kanina nakapanayam din ng SMNI sa programa ni Attorney Sal Panelo itong si Senador Bato de la Rosa at ipinaliwanag niya na ginawa niya ang lahat na maging balanse. Lahat na hindi walang papanigan anumang pero sabi nga 'di ba una AI yung dokumento. Lumantad itong si Jonathan Morales, sinabi niya na totoo yan, pirma ko yan, ako ang gumawa niyan, hindi lang na ituloy dahil may humarang. At naniniwala itong si Senador Bato de la Rosa na hindi AI generated kasi yung bangag, yung puncher, ang tawag kasi sa Bisaya, ma'am, sa butas ng puncher, bangag. Bangag kasi ang butas sa sa Bisaya. Oo, para at least alam niyo po, ma'am, na ang bangag butas. Dala ng puncher, hindi yun kaya ng AI. Yun, photocopy yun ng mismong original copy. Ano masasabi mo, attorney? Actually, matagal na naming sinasabi. Kasi nakita ko rin yung mga copies ng mga yon before nilabas pa ni Madam Maharlika. Kaya nga, grabe ang galing talaga ng sources ni Ma'am. Nakita ko yan and sinabi ko na early on na nung nagsasabi yung ibang tao na, yun nga, nung sinabi ng PDEA fake yan, AI generated and so on, at ang dami daw kulang, dapat hindi lang yun yung dapat nilabas, dapat may so and so. Sabi ko, no, this is part of a file. And ang nakikita lang nila is just one part of it. Kabahan sila. Kasi magpa-pass judgment ka on one or two documents, isang file po yan. Ayan na nga. Parang ang feeling ko, para silang namintisan yung firecracker na akala mo namatay na. Tapos nilapitan mo para hipan mo na naputukan ka sa mukha. Mukhang ganun ang tingin ko na nangyari dito sa mga sa mga opisyales ng PDEA na pinaninindigan nila talaga na yung mga illogical nilang sagot. Sa hukuman kasi, ang pagpapatunay ng authenticity ng isang document, wala pong tatalo dun sa testigo ng taong gumawa. And in fact, walang gain. Tama si Agent Morales, former Agent Morales, na wala siyang gain dun sa pagtitestigo niya on the authenticity of the document. Pero yun imbis na sabihin nila, hindi, peke yan, imposibleng gawin niya yan, or mali yung forma niyan, mali yung mga words dyan or something like that, imbis na i-attack nila yung document, ano yung sinasabi nila? Sinungaling yan si Morales. Ito yung problema. Pagdating dun sa sa reputational evidence, hindi po siya mas mabigat dun sa ebidensya ng admission. Kasi ang lumalabas dito, parang may admission against interest itong si Mr. Morales. Kasi tingnan mo naulanan siya, biglang may hearing, biglang inaaway siya ng mga kasamahan niya sa PDEA, tingnan mo, susunod niyan, hahanapan niya ng kaso, hahanapan niya ng butas, guguluhin ang buhay niyan. So these are admissions that are difficult to make. Kasi nga, siya yung mapapahamak and yet he made them. Hindi po nila naggalaw yun. At ang masama niyan, huli na, pinaninindigan pa rin nila and that's the worst thing that they can do. Hindi sila prepared for the eventuality na yung mismong author ng document ang magsasalita at mag-a-attest dun sa authenticity na yan. Wala kasi silang say at kahit sila, walang personal knowledge yung mga opisyales ng PDEA on the document itself other than to say it doesn't exist. How do you know? How do you prove a negative? How do you prove that it does not exist when the document itself is already proof of its own existence? So, medyo kulang sa logic dito. Doon ako parang you actually went to a hearing thinking na maniniwala sila dito sa argumento ninyo. Medyo kulang sila sa abiso, kulang sila sa pag-aaral. At kasi kung ako sa kanila, they would, simple lang we'll have a look at that document and it does look authentic. We will conduct an investigation. That should have been the answer. Instead, outright denial. O ayan, naputukan sila sa muka.
And So, kanina pong umaga, nakapanay po namin si ex-PDEA Agent Morales. Natanong namin, meron ba siyang conviction? Kasi sa dami ng mga sinabi doon, ng mga kaso, ganito, ganito, ganyan. Sabi niya, wala pa. Pero meron pa siyang kinakaharap na mga, sabi niya, gawa-gawang mga kaso hanggang sa kasalukuyan. Ilang taon na yun? Since 2012, ang dami na niyang mga kinaharap na kaso hanggang ngayon hindi pa nare-resolba din. Pero wala pa siyang conviction. So, patunay yan na kumbaga, paninira lang ang ginagawa dahil hindi naman siya convicted. Yun na, yung gagamitin nyo, ay, may kaso yan, may kaso. Hindi porket may kaso, masama na agad. No, hindi lang yun. Law enforcer yan. Ang PDEA ay mga law enforcement, mga ahente ito. At syempre, ang mga kalaban nila, mga drug lord, mga tao na may pera at mga kriminal. At isang paraan para mapigil sila sa kanilang trabaho ay para kasuhan sila ng kasuhan. Kahit yung mga nuisance cases, parating yan po ay professional hazard ng ating mga ahente. Maging pulis ka, NBI, PDEA, kahit dun sa Bureau of Fisheries ng mga law enforcers na nag-enforce ng mga Fisheries Act, sila din po ay malapit na malapit sa pagkakaso. So hindi komot na kasuhan ka, ibig sabihin guilty ka. At minsan, in the case of his administrative proceeding, yung parang pinipilit nila na nagsinungaling siya on his application and so on. Ang point ko is napaka collateral lang yan, hindi yan, it does not attack the existence of the document, it does not attack the authenticity of the document or its due execution. So kumbaga, grasping at straws, parang ang feeling ko, did they think that it would fly? It's still, parang ganito yung kalibre ng mga tao na humaharap sa Senado, magpipilit ng kanilang alternative reality pagkatapos they expect people to believe that in the face of rational and logical testimony. Sa kaliwat ka ng mga pangyayari pa ngayon at inaasahan pa natin sa mga susunod pa, ano po yung dapat pakatatandaan ng taong bayan, attorney? Tatandaan natin na tayo ay may karapatan at hindi pa po natatanggal yan. Isa sa ating kinababahala yung move to change the Constitution. Dahil ngayon pa lang nakikita, tinitesting talaga yung capacity natin na panindigan ang ating mga karapatan. Maging karapatan niya magsalita at magpahayag, karapatan magpulong-pulong, karapatan to be presumed innocent until proven otherwise. At of course, meron din po tayong karapatan sa tunay na impormasyon na nanggagaling sa ating gobyerno. Partikular na dun sa mga issues na ikinababahala ng taong bayan. We must, kumbaga, hindi ba rational o expected lang natin na pagkatapos natin i-elect ang ating mga opisyal is that they will continue talking to us para ipaalam sa atin, ito yung ginagawa namin. Ito yung may issue na ganyan, ito ang kasagutan namin. Instead, we get shows. Diba? Imbis na sagutin nila yung pagtataas ng presyo, kakulangan sa trabaho, imbis na sagutin nila yung pagtataas ng kriminalidad, bibigyan nila tayo ng very badly made drug bust, bibigyan nila tayo ng mga opisyales ng PDEA na hindi rational or logical ang mga sagot sa mga paratang sa kanila. Bibigyan tayo ng interview with the First Lady na super kontra naman dun sa mga nakikita natin sa social media na naibunyag na. So, kumbaga, karapatan natin mag-demand ng better service from our government. Tayo naglagay dito sa mga opisyalis na ito. Hindi natin sila nilagay para i-oppress tayo. Hindi tayo naglagay sa kanila para pigilan tayo sa pagpupulong. Hindi natin nilagay sila dyan para magpakasarap sila at araw-araw may party. So, at kung hindi araw-araw ang party nila, we have the right to know, ano ba ginagawa ninyo sa araw-araw? So in the face of all this, panindigan natin, may karapatan tayo nakasaad dito sa ating saligang batas. Protektahan natin ang saligang batas, i-uphold natin ito, at bantayan ang ating mga opisyales na lumalabag sa ating karapatan at sa ating saligang batas. Pero ang kanina, napanayam namin yung ex-PDEA agent, yung mga kalakip doon na sinumpaan noong mismong informant niya, pati ang mga larawan.
ay nakalakip din doon sa dokumento na ipinakita nyo po. Kaso, dinideny ng PIDEA. So, dapat din na mabusisi ito ng husto considering na established na ni Senador Bato de la Rosa na legit ito. Kasi sinasabi niya, meron niya makalakip na mga dokumento, mga ebidensya para makapagpapatunay, para maituloy yung operasyon. Kumbaga may probable cause na ituloy yung operasyon. Yes. Ilang beses din binanggit yan ni former agent Morales na dapat nga doon, kaya nga maraming nadismaya sa investigation. Senator Bato, ganun talaga eh. You're a public figure. The fact na you are a senator, yun yung sentimiento ng taong bayan na ipinapaliwanag o sinumpaan, okay, ni Mr. Morales doon sa Senado kasi bago naman siya nagsalita, nag-take siya ng oath doon na yes, nag-i-exist itong mga dokumento together with that attachment, yung 5 pictures. So, kaya dapat dapat in-expound yon during the investigation. Dapat pinaisa-isa ni Senator Bato nung time na yon na ano ba to, ano nakalagay sa, ano nakikita mo sa number 1 picture, number 2, number 3, number 4, number 5. Ano yung matatandaan mo kasi that was 10 years ago. So, nandoon yon. I mean, maaaring may dumukot, may pumunit, pero I believe those pictures are scattering around. Nandyan yan sa syempre sa confidential informant. At sabi ko nga, maari sila mismo ay may kopya niyan, pero dahil nga siya ay nag-aabogado o naglo-lawyer o nagko-cover up kay Marcos Jr., may posibilidad din na tinatago niya, which is obviously naman sa kanyang mga pananalita. So, yan yung nakikita natin na ayaw nilang malaman ng taong bayan na ang presidente talaga natin ay bangag at nagsisinghot ng white powdery substance that we called it pulburon. Maharlika, kayo ba ay pupunta sa pagdinig din, considering kabilang kayo sa inimbitahan? Wow. Wala namin nagtatanong. Travel, pati yung travel, sagot nila. And at the same time, para makatulong ka rin siguro sa investigation kung papahintulutan kang makatanong doon sa na. I know. Okay, tanong mo, gusto kong pumunta? Actually, gusto kong pumunta as long as legal yung kanilang pag-invite sa akin. As long as they have, sinusunod nila ang batas, wag lang nila ako extra katulad ng pag-kidnap ni Lisa doon sa mga minor na mga bata sa Turkey. As long as legal, dumaan sila sa tamang proseso at they have jurisdiction sa akin. At dumaan sila dito sa uncle ko, kay Uncle Sam at kay Lolo Biden. Diba? I would love to go. But yung sasabihin mo lang na pumunta ka dito dahil feel nila, hell no. I mean, parang inutusan ka lang, pumunta ka dito kasi gusto ka nilang papuntahin. You have to follow the Constitution ng Pilipinas, Constitution ng Amerika, if you have jurisdiction sa akin. At kung meron na may basihan between the law of the US and the Philippines. But I would love to go. Gusto ko na nga silang palitan lahat doon Pero ito Maharlika, ano ba ang mga tanong na dapat na, kumbaga, ito na lang, doon na lilitaw doon sa mismong pagdinig na dapat malaman ng taong bayan kaugnay nga dito sa PIDEA leaks? Like for example, yung mga witnesses na dinala ni Lazo, you know what, prior to that hearing, na-i-mention ko yan sa vlog ko dahil may informante rin tayo na nakarating na yun po yung mga kawawa. Actually, hingi din ako sa kanilang pasensya, yung mga PIDEA agents, mga kababaihan, na binoljak natin sila. Pero kasi yun yung sentimiento natin. Ganun pa man, sila ay pinwersa ni Lazo para mag-execute ng sworn affidavit. Malinaw na malinaw kasi doon sa vlog ko, couple of days ago, maybe a week ago, okay, na sinabi ko na etong si Lazo,
pinwersa niya etong mga agents na ito na pinresent niya kahapon na mag-execute ng sworn statement na labag sa kalooban nila para lang ma-cover up ang isyong nagdudroga o nagpupulburon si Marcos Jr. So, syempre, sabi nga ni Mr. Former Agent Morales na naintindihan niya yung mga yon kasi boss nila si Lazo at the moment na nag-resist sila ay mawawalan sila ng trabaho, ng career o ipatapon sila sa bundok ng hibok-hibok. At napatunayan ko sa inyo muli na ang mga puting asko or yung mga informant natin ay nagsasabi sila ng totoo kasi true enough, nagbitbit si Lazo ng mga witnesses na wala dun sa pangyayari ng March 10, 11 na March 10 and 11 na supposedly ay yung ginawang report nga ni Mr. Morales wala doon na supposedly 'di ba i-raid si Marcos Jr. with Maricel. But ganun pa man, malinaw sa sikat ng araw, malinaw sa pandinig ng taong bayan na yung mga testigong pinresent ni Lazo walang personal knowledge doon dito sa itong dokumentong ito na si Morales ang nagtipa o nagpasumpa doon sa confidential informant. So paano mo gagawing testigo ang isang taong hindi niya naman nakita o na witness, 'di ba? Kaya nga tinatawag kang witness hindi testigo ang tawag sa iyo, 'di ba? Ang tawag sa iyo, pinwersa lang nila Lazo or sorry. Okay, go ahead, yeah. Oo, pero kumbaga itong mga bagay na ito concern sabi mo nga nakatutok dito sa ating mismong Pangulo kasi siya yung nag-handle ng ating bansa. Nandun pa rin yung agam-agam at hindi pa natutuldukan kasi nung tinanong siya kung ikaw ba ay totoo ba yung sinasabi ni PRRD na gumagamit ka na ganito, parang umiwas siya at sinabi niya ayaw niyang i-dignify. Ayaw niyang i-dignify pero binanatan niya si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte na gumagamit ng fentanyl na kahit before pa presidente na si PRRD, may lakas siyang loob na aminin na gumagamit siya ng ganito kasi meron siyang iniindang sakit tapos prescribe naman ito ng doktor. Kaibahan, malaking kaibahan dito sa cocaine. So kumbaga, ito yung dapat na ito yung lumulutang na mga issue na doon sa pagdinig marahil baka masagot dito nakatutok yung taong bayan. Kaya medyo sabi mo nga nung nanonood ka dito sa streaming ng DZAR, lahat ng mga comments medyo kulang talaga, nakukulangan sila, marami na silang ibang mga sinasabi. Hindi mo maiiwasan na ganun yung perception ng tao, Maharlika. Yeah. Exactly. Doon pa lang sa sagot ni Marcos Jr. na tinanong siya ng mga media na ano ang masasabi mo kay Pangulong Duterte na inaakusahan ka na ikaw ay nagdodroga o nagko-Coca-Cola. Ang sagot niya, I won't dignify that question or that kind of issue. Tapos sasabihin niya, siya nag-fentanyl. You know what? Bilang isang matinong presidente ka dapat, napakadali lang sagutin. Nagpupulburon ka ba? No? Diba? Ganun, hindi. Hinahamon ka ng taong bayan na magpag-drug test ka. Bakit ngayon ayaw niya pa rin gawin? Right? At binabalik niya kay Pangulong Duterte na ikaw nga nag-fentanyl. Ibig sabihin, hindi niya ginagamit yung utak niya. Yung utak ni Marcos Jr. is not functioning well, distorted. Di ba yung kanyang brain? Kasi nga, because of that white powdery substance. Kasi ang claim niya, matalino siya. Yung fentanyl na sinasabi niya, medically prescribed yun. Prescribed nga ng doktor, di ba? So bakit mo i-counter yun sa taong nag-accuse sa'yo na ikaw ang nagpupulburon? Where in fact, na ang pwede mo lang isagot doon is drug test. Patunayan mo sa 100-something million Filipinos na sinungaling si Maharlika, sinungaling si Duterte, eto yung drug test ko. Open sa public at hindi patago at hindi 2 minutes. Ganun lang kasimple. Pero up to now, ayaw niya sagutin. Puro cover up. Hanggang sa Senate, puro pagtatanggol ni Lazo.
di ba? Sinabi na nga rin ni Senator Bato na naniniwala siya na nag-i-exist yun. Malinaw malinaw sa taong bayan na meron po tayong bangag na presidente. Meron nagtatanong dito, Marlica, kung ikaw ba ay dadalo kahit through online, virtual? Oh yes, I would love to. Yes. I would love to. Senator Bato, baka naman. Okay? Yes. Makakatipid pa sa pera ng bayan. Oo, makatipid pa kayo sa pera ng bayan. I can afford naman to, para sa pamasahe ko. Pero sabi ko nga, kung ang kanilang invitation is sa legal na pamamaraan, bakit hindi? Diba? Hinarap ko na lahat ng kriminal. Hinarap ko na nga yung mga demonyo sa Malacanang sorry. Pero doon lang matatakot ako. Sabi ko nga, hindi naman tayo natatakot kapag nagsasabi ka ng katotohanan. Pero ang question ko, kaya nga gusto ko ibalik kay Senator Bato, sana bago niyo ako ipatawag, paaminin niya muna si Lazo na ang dokumento is not AI. At bago niya ako ipatawag, unahin niya yung presidente. Kasi hindi naman ako yung issue dito. Kasi although, yung isa sa layunin nitong investigation na to para malaman nila na kung sino yung kung bakit nagli-leak itong mga documents na ito. Pero huwag kalimutan ni Senator Bato na ang layunin dito ng taong bayan na maipakita na kung totoo ba na si Marcos Jr. ay nagko-cocaine o nagpupulburon. Kasi kung maipakita mo sa taong bayan, which is inamin niya na totoo, naniniwala siya na nag-exist ang dokumento. So ang susunod dapat na hakbang, ma-prove natin kung si Marcos Jr. ba ay nagbabangag-bangag every night or negative ba siya. Kaya i-push niya ito na imbitahan si Marcos Jr. or kung hindi man, dahil alam ko naiipit siya, naiintindihan natin yan, i-push ng taong bayan whatever government agencies, which I doubt na hawak lahat ni Lisa yan, at ni Kuting na magpa-pulburon test ito. And once and for all, maklear ni Marcos na siya ay negative. At ito dapat ay hindi 2 minutes test. At again, talagang dapat ipatawag din yung mga doktor na pumirma at ang St. Luke's. Kasi harap-harapang ginagago ang taong bayan. Di ba, sinabi na rin ni Morales as a former agent of PDEA na there's no such thing as 2-minute drug test. And ano naman ang masasabi mo dito sa mga critics mo, lalo na yung response nila imbis na yung mismong sinasabi mo ang kanilang depensahan, minsan umabot pa sa pagkatao. Parang kagaya doon sa nangyari kay Agent Morales na first part pa lang yung makinaharap niya na kaso, na-dismiss sa ganito, pero sabi naman ni Agent Morales, hindi naman siya convicted. Hindi naman siya convicted doon sa mga kaso na yon. Ano naman yung masasabi mo diyan? Hindi doon sa kung ano yung binabanggit mo, laman ng mismong vlog mo, kundi tumataliwas. Alam mo na, yung character assassination. Okay. Wala, masasabi ko lang sa kanila, jutang ginemes yung lahat. Well, I mean, seriously, ganito lang yan. Alam mo, Admar, since 2015, nung ako ay nagganap na vlogger na hindi ko naman pinangarap sa buhay ko because I'm concerned sa issue sa Pilipinas about balikbayan, ang tanimbala, marami nang lumabas. Kumbaga, kalayaan nila yan mag-invento sila ng kwento, bahala sila sa buhay nila. Nasa tao yun kung maniniwala ba sila sa akin, wala naman tayong sapilitan Kasi ako, I totally understand that you cannot please everybody. Hindi naman pwedeng lahat ng tao maniniwala sa akin, di ba? Hindi naman pwedeng lahat 100%, oh wow, galing ni Marlica. Of course, may individuality tayo. So yung iba, nalihis ng kanilang mga pag-iisip o baka nagbangag-bangag sila. So wala tayong magagawa yan. And they are victims. And some of them, they are being paid by the Malacanang. At intindihin natin sila, nagugutom sila. At magpasalamat na rin sila sa akin dahil sa pagbabash nila sa akin, nagkakapera sila at nakakakain sila. So masaya na ako kahit papaano nakapaglagay sila ng pagkain sa mesa. So, if you ask me kung ako ay apektado dyan, bring it on. Diba? Ganun lang yun. Yun din yung bring sabi ni Lavia. Pero ma'am, I know. pero ano yung
ang isa din sa mga tanong, bakit ganito na lang ka-passionate si Binibining Maharlika na maganda naman siguro yung pamumuhay niya sa Amerika, bakit talagang naging maisog para italakayin ang mga ito na pwede naman siyang manahimik. Parang si Agent Morales din kasi 2012 na naganap yung yung insidente, 'di ba? Pero yun nga, humarap pa rin siya. Di basta-basta na pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan yung makakabangga niya dito. Pero ano yung nagpapa-ignite sa inyo po, Binibining Maharlika, para sa kabila nitong mga dambuhala na babanggain ninyo, tuloy pa rin kayo at hindi kayo nagpapatinag? Well, katulad na sinasabi ko sa vlog ko, ipinanganak yata ako, bago pa yata ako pinanganak, nasa sinapupunan pa lang ako ng nanay ko, may punyal na akong katabi. But again, mga kababayan, I cannot change my DNA. Alright? Kasi bata pa lang ako, nakita ko yung mga injustice sa Pilipinas. Sa lahat ng mga palangga ko, narinig nyo yan. Pag ako kasi bilang isa, growing up, yung sistema kasi na nangyayari sa Pilipinas, bago pa ako pinanganak, nandiyan na yan. When you go to government offices, makikita mo yung mga taong gobyerno kung paano sila mambastos na mga taong, sabi ko nga, yung mga probinsya, mga PROMD, may accent ka lang, Bisaya ka lang, pagdating mo sa Maynila, pupunta ka sa Social Security, sa GSI, so whatever agency, o sa bangko, gano'n, dinu-lockdown ka ng kapwa mo Pilipino. So growing up, palaban na talaga ako. So hindi ako pumapayag na yurakan ako ng kahit sino, kahit babae o lalaki o mas matangkad sa akin o mas matanda sa akin. Talagang sabi ko nga, I cannot change my DNA. Namboboljak talaga ako, even physically, when I was young, just to fight for what is right. And saan ang gagaling to? Again, it's coming from the heart. You cannot dictate kung ano yung nararamdaman mo. Diba? So nakikita mo yung pangbubudol sa atin. Sinuportahan ko to si Bangag for 6 years, spending my own money. At itong mga kababayan natin na nanonood ngayon, di ba? Ni piso wala akong hiningi. Kasi umasa ako na ibabangon nila Pilipinas. Umasa ako na ang OFW, ang iba sa kanila, hindi man lahat, makauwi para makapiling nila ang kanilang mga pamilya. Ano nangyari? Ang nangyayari, panalo sa loto si Lisa at si Mel Robles. Kahapon lang, may loan better na naman. May loan winner na naman. So, ito yung mga issue, kaya mas lalong nag-ignite, mas lalong nagiging passionate sa laban na kailangan boses ng Pilipino ang manaig. Sobra na. Talagang grabing, kumbaga, garapal, walang hiya, walang kahihiyan itong gobyernong ito. Dito na nga lang sa issue ng pulburon. Deadma lang. Paano mo irerespeto itong gobyernong ito kung napapaligiran siya ng mga gabinete niya? Hindi man lahat, pero mga bangag din. You know? Marami dyan. But anyway, paano mo irerespeto ang gobyernong ito na yung first lady ahas, nagpapa-interview, nagsispend ng pera ng mga payola, nagsispend sa mga taong para atakihin kami nila Attorney Vic at Attorney Glenchong, kami nila SAS, para i-bash kami dahil kasi nasa poder sila. Pag sila ay nasa podium o nasa pwesto sila ang paniniwalaan ng tao dahil they are the government, they are the first lady, so dapat sila ang paniniwalaan, which is hindi sila nagwagi dahil ang taong bayan through social media, through technical age now, they are smarter than this bangag in Malacanang. So, yun. Just sinusunod ko lang kung ano yung nararamdaman ko. At sabi ko nga, hindi ko pwedeng utusan yung puso ko kung ano yung nararamdaman ko sa everyday na ginagawa ng mga, bagag na Marcos. Opo. Maharlika, nakatakda yatang imbestigahan yung deepfake audio ni Pangulong Bongbong Marcos na hinihimok daw ang militar na makipaglaban na sa China. Tingin mo, dapat ding isama yung halimbawa kasi walang nagko-question pa doon sa yung inilabas mo ng mga audio tsaka video, yung kidnapping incident, pwede na rin ba nilang isama yung investigation na rin kung totoo 'yon? At natuwa din ako kay Ka Eric
kasi binrought out niya yung issue na yon tungkol sa kidnapping. At sabi ni Senator Bato doon, hindi pa niya nare-receive kung ano man yung mga audio recording at iba pa mga ebidensya. And for sure, naririnig tayo ni Senator Bato. And I am looking forward na darating sa iyo, Senator Bato. And I hope mapagbigyan mo rin ng pansin at maipresent ng mga testigo o yung mga inapi ni Lisa itong mga ano na to, itong mga ebidensya na to. Doon naman sa deepfake chuba-chuchu ng sa totoo lang basura yun, Admore. Alam mo, actually, hindi ko nga napanood yung kung ano yung sinasabi nilang video, audio or video, whatever. Meron na sila sa akin, si Marcos Jr. sumasayaw-sayaw. It's an AI thing. AI. Alam mo, knowing Lisa and the presidential communication, it's all bull. Gawa-gawa nila yan. Para sabihin sa taong bayan, they're suggesting na yung mga susunod na mga videos na ipapalabas, whether ni Maharlika o kung sino man, ay AI. Alam mo, mind conditioning yan. Ganyan na mga bangag. Okay? Pinapangunahan nila, pero the more na gumagawa sila ng kwento ng kasinungalingan, the more na napapahamak sila. So, walang kwenta yan. So, doon sa AFP, kay Bronner, sa PNP, mga ano yan, mga appointee ni Marcos Jr. So, definitely, tatangu-tangu sa kanya yan. Anong expect natin sa kanila? Imbestigahan itong, yung audio ni Liza? Hindi nila gagawin yan. Hindi sila mag-initiate. But we still have hope kay Senator Bato kasi na pag-usapan nila. Kaya dun sa mga palagang... Yung AI kasi, Maharlika, parang yung AI na yun, yung boses na yun ni PBBM, parang hinihimok niya ang militar na makipaggera na sa China. So kumbaga, nabanggit mo nga, baka sinadya itong ilabas itong ganitong naratibo para ang lahat ng mga lumalabas, kasi nauna na nung yung sa dokumento, AI generated daw, pati yung bangag ng puncher. Yung bangag is butas buslot sa Bisaya. Bangag is butas. Nabuslot si Lisa. Nabuslot ang mga hitad yata. Anyway. Ay, nako Lisa, ambot sa imong lubot. So anyway, alam mo, nakakatawa na nga lang talaga yung gobyerno natin. So, ako, naniniwala ako na ito ay gawa-gawa ni Lisa at with the advice of her foreign advisors. So, ito po yung walang kwenta. Maraming mga, hindi naman pang Pilipino, alam nila kung ano yung AI. Alam nila kung ano yung real. Diba? Ito yung mga basura na gustong bilugin ni Lisa, ni Marcos at mga bangag na kapaligid sa kanya, nalilangin yung taong bayan. Pero again, you're not gonna win, Lisa. Mapupulot ka na sa kumunoy, malapit-lapit na. Bilang panghuling topic na lang, Maharlika, ano masasabi mo dito sa pagkaunsyame ng Maisog Rally? Ito ba ay konektado sa lahat-lahat o ibang species ito? Alam mo, napakagandang tanong Okay. So, eto nga ang sinasabi ko. The more na sinusuppress, the more na binubusalan nila yung kalayaan ng mga Pilipinong magpahayag, the more na napapahamak sila. You know why? Kasi etong pangyayari ngayon, dito sa paglabas, paglabas ni Morales, before the Senate hearing, wala rin plano si Morales. Wala rin naman akong plano kasi kinukulit ko yan si Morales na magpa-interview sa akin sana before the Senate hearing. Ayaw niya. Doon sa common na friend namin na nag-change kami ng conversation, sabi ko baka naman pwedeng kausapin si Mr. Morales na interviewin ko siya. No, sa Senate lang daw siya magsasalita. Okay, I respect that. Kaso lang, nung Maisog Rally na nga, nung pinigil, nilagyan ng barikada, nilagyan ng mga truck, ng mga monoblock, at kung ano-ano, nag-hire ng mga sanggano dun sa kanto para i-intimidate ang mga participants ng peaceful rally na yon. Doon nag-sink in sa utak ko na parang, possible na gagawin nila to kay Mr. Morales. At, worst case scenario, baka gurgurin nila. So, nag-message ako dun sa common friend namin, nasabi ko, baka naman pwedeng kumpinsihin mo si Mr. Morales kasi look at the Maisog Rally. Pinigil ni Lisa, alam naman namin si Lisa lahat ng author niyan. Kasi walang batas na nagpapahintulot kay Lisa, kay Marcos o dun sa Congresswoman ng Bulacan para pigilan ang malayang pamamahayag. So again,
So, kinontak ko nga at pumayag naman si Mr. Morales kasi sinabi ko, Sir, I'm sorry to say, pero baka magurgur ka. Sabi ko, ang pangit pakinggan. Sabi ko, pero baka magurgur ka bago ka makarating ng Senado. Sabi ko, I think it's a good idea kasi nakita mo naman ako, ang may isog pinigil nila. Pwede rin mangyari sa'yo. So, that's why nagkaroon po kami ng interview ni Mr. Morales before the Senate hearing. At bilang panghuli, mensahe nyo sa taong bayan, Maharlika, sa mga supporters mo at doon sa mga nagdadalawang isip pa kasi nagugulumihan. Ano ba ang itong mga pangyayari? Paano ba ako magde-decide kung saan ang katotohanan dito? Alam nyo, doon sa nagdadalawang isip, gamitin nyo po yung mayaman po kayo sa neurons. You have billions of neurons. Just use that. Makinig kayo sa nagsasalita. Kung siya ba ay may personal agenda, may political agenda, then kung yung dalawang tanong na yan sa utak ninyo, eto ba si ganito, ano ang agenda niya? Nangangarap ba siya maging senador o whatever? Kung sa dalawang tanong na yon, makita ninyo na walang personal agenda, walang political agenda, then you have to believe that. Pero doon sa mga taong nagsisira, makikita nyo naman na yun ay, what do you call it, utos ng mga, alam mo na, ng mga bangag. Yun ay sponsored, alright? So doon naman sa mga kababayan natin na hirap na, konti na lang po, mananalo na ang taong bayan. I believe nasa tipping point na ang Pilipino. So konti na lang. At itong lahat ng nangyayari sa atin, ang pag-cancel sa may isog, blessing in disguise, the more na pinipigil tayo, the more na nagigising ang taong bayan. Nakikita ko yung sa comment section, even yung mga ibang vloggers na dati, minumura ko. Even yung mga vloggers na ayaw sa akin. Diba? And now, naniniwala sila. And that is my goal. That is my focus. Kaya hindi ko pinagpapapatulan yung mga yan. Kasi I believe, sabi ko nga, one day, magigising sila at magagamit nila yung kanilang tamang pag-iisip na maniwala sila na dito sa panahon ngayon ng Pilipinas ay meron tayong bangag na presidente na hindi na dapat sila magtagal. So, thank you sa mga palangga na lagi nakatutok. Or like 10,000, 15, 20,000, mapapunta ka tayo dito sa SMNI, DZAR, Pilipinas nating mahal. I'm so grateful. Kasi ibig sabihin yan po yung senyales na mas maraming nagigising. Kaya ipagpatuloy lang natin yung pag-alab ng puso. Huwag niyong baguhin yung DNA niyo na pagmamahal niyo sa bayan. Hindi niyo kailang baguhin. Just follow your heart. Yung neurons na yun, magiging active yan pag hindi ka gumagamit, no? Yes. You're right. Yes, you're right, Admar. Yeah. Kaya nga yung mga kababayan natin, kaya maraming nanonood ngayon sa atin kasi active yung neurons nila. So, yung taga-Malacanang, kaya lagi silang pumapalpak sa kanilang evil plan sa atin, yung pag-cancel sa atin, pag-haras, pagkaso sa inyo, pag-suspend, lahat. Kaya sila laging failure kasi nga yung neurons sila hindi nagpa-function. Baka ilan na lang ang natira, hindi na billions. Baka ano na lang, 2 neurons na lang.